Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through. Magandang gabi, welcome back sa atin pong live podcast in the Narrow Gate Ministry. It's sa Facebook. Pastor Romil, muli magandang gabi po sa inyo. Ang gabi, Pastor Derek. Parehas po yung kulay ng ating damit. Oo. Parehas sa parehas. Kulay pula Meron ng at itim.
Ayun, magandang gabi. Kung gabi dyan po sa inyo, kung saan man kayo naroon, kung magandang araw, kung lalo na doon sa mga followers natin na nasa ibang bansa, no? Magandang gabi sa inyo at happy viewing. Naway matuto po tayong lahat. So Ramil, Mm. baka gusto niyo pong bumati sa kanila. So, ano, no? Oh, magandang gabi. Umaga at hapon at tanghali sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, salamat sa patuloy po na pagsubaybay at pagpalain kayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayun po, Pastor, nasa part 2 na po tayo, no? Ginawa nating dalawang part yung atin pong topic about sa Christian liberty at yung mga gray areas po ng scriptures. So, ano-ano po yung mga yon? Kasi nung nakaraan po ay na-discuss nyo na po yung patungkol sa nabigyan nyo ng linaw yung patungkol sa tattoo, patungkol sa pag-inom ng alak, yung po mga ceremonial laws sa Old Testament, at yung kung ito'y binding pa ba o hindi na, at nabigyan linaw po natin sa mga manual po natin. Sa gabi pong ito, alam ko marami po kayong dapat talakayin at ito po ay para bigyan linaw sa atin po mga viewers, ano po, yung mga gray areas ng scripture at ano yung dapat na pagtrato natin o pagturing natin sa mga ganito pong katuruan, ano po. Linawin natin na hindi ibig sabihin ay Jesus Christ fulfilled the law ay inabolish na niya yung law, no? Sinabi din ng Panginoong Jesucristo na pag niyong isipin na pinapawalang bisa ko ang kautusan, sa halip ay akin itong ginaganap. Nang sabihin niyang ginaganap niya ang kautusan, hindi nangangahulugan na malaya na tayo na kahit anong gawin natin ay pwede na, no, sa Diyos dahil tayo naman ay naligtas sa biyaya at dahil doon ay hindi na tayo susunod sa mga utos ng Diyos. At yun po ay makikita natin, no, sa Matthew chapter 8, no? Matthew chapter 5 rather, 17 verse 17, no? Pwede po natin siguro basahin. Okay. Matthew chapter 5 verse 17. Ito yung malimit na nami-misinterpret na dahil ginanap na daw ni Jesus ang kautusan at wala na tayo sa ilalim ng kautusan, ay okay lang na suwayin na natin ang kautusan, no? Nagiging licentiousness yung kaligtasan. At yun yung bida ng iba. Opo. Yun yung kanilang pinangangatawanan. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay ganito pong sinasabi. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Ganapin. Ganapin. Sa verse 18 po ay ganito rin sinasabi. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So, may bisa pa rin ang kautusan sa atin although hindi na tayo sakop o nasa ilalim ng kautusan at hindi na ito yung ating pamantayan para maligtas, kundi ito'y pamantayan lamang sa katuwiran na dapat nating ipamuhay. At dapat nating tandaan na maraming ang iba't ibang uri ng kautusan, no? At ang pinawalang bisa at hindi na binding sa atin ay yung ceremonial laws. At yung sinabi ng Panginoon na ginanap na niya ang kautusan ni Moises, no? At ng mga propeta. Pero yung mismong moral law ay ginanap din niya pero hindi na binding binding pa rin sa atin dahil tayo ay nasa ilalim pa rin noong utos na ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng iyong buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip at buong lakas, at ibigin mo yung kapwa ng iyong sarili. Yun ang sinabi ng Panginoon na 22. Ang sabi niya ay may nagtanong kasi sa kanya, no? Ano ang pinakamahalagang utos? Opo. So, sinamarize niya ang kautusan at iyon ay yung dalawang utos. Ibigin ang Diyos ng higit sa lahat, ibigin ang Diyos, ang kapwa ng gaya ng iyong sarili. So, at yun yung summary ng 10 utos. Sa madaling salita, yung 10 utos ay hindi pwedeng suwayin. Hindi yun pwedeng alisin bilang pamantayan ng Kristiyano. Pero yung mga kautusan tungkol sa pagsamba ng lumang tipan, ito yung mga kautusan tungkol sa paghandog ng mga hayop, mga seremonya,
tungkol sa pagkain, no, tungkol sa mga kapistahan, tungkol sa pananamit, tungkol sa kalinisan, no, na ginagawa nilang batas bago pumasok sa templo, no, sa pagsamba. Opo. Lahat ng ito ay hindi binding sa Kristiyano sapagkat ito ay may kaugnayan sa bansang Sa Israel Israel lang. bilang isang bayang hinirang ng Diyos, at yun ang kanilang magiging pagkakaiba, Mhm. no, distinction kumbaga sa Sa mga ibang bansa paligid. na nakapaligid sa kanila upang makilala ng lahat Mhm. na ang bansang Israel ang bansa ng Diyos. Kaya iyon ay lumipas na. Hindi na binding sa atin yung mga seremonya dahil hindi naman doon ang kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises Mhm. at ng mga propeta ang ating ikaliligtas, kundi ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang ginawa doon sa krus na paghandog ng kanyang sarili Tama. upang tayo ay iligtas sa puot ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na hindi naman natin susundin ang 10 utos ng Diyos na yun ay para sa lahat ng tao. Mhm. Hindi naman kasi para lang yun sa mga Hudyo. Yun ay para sa lahat ng tao. Ang mga hintil ay wala nung kautusan ni Moises, pero meron silang budhi, Mhm. na yung budhi na yon ang siyang ginagamit ng Diyos sa kanila para maunawaan nila kung ano yung pagsuway sa 10 utos. Mhm. Nakatanim sa puso ng bawat nilalang yung 10 utos ng Diyos eh. Totoo po. Yung huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling. Kaya lahat ng tao, kahit hindi Hudyo, dahil nga itinanim ng Diyos sa puso ng tao Mhm. yung kanyang 10 utos, yung moral law, May budhi talaga. At, mm, ano sila, Pastor? Ano po? binding siya sa Binding. lahat. Pero hindi para sa ikaliligtas, kundi para maging pamantayan ng katuwiran. At upang maulaman ng tao na ang tao ay wala talagang kakayahang magligtas ng kanyang sarili dahil hindi nga niya kayang sundin pa rin yung Moral. 10 utos, yung moral law. Yun ang dahilan. No? Kaya hindi nangangahulugan no, na pag sinabing si Jesus naman ang sumunod na sa kautos at ginanap na niya, Mhm. ay wala ng 10 utos sa Kristiyano at malaya na tayong magkasala laban sa kautusan, sa moral law ng Diyos. At yun yung 10 utos ng Diyos na sinamarize ng Panginoon Kristo sa 2 utos. Opo. Pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa ng gaya ng sarili. Mhm. Antinomia ni Pag-ibig Simpo yun, yung ano, hindi na sumusunod doon. Parang hindi na kailangang sundin yung kautusan. Antinomia ni Sim. Wala sila. Pastor. Yan, kaya bilang tao ay si Jesus ay ganap na sumunod sa lahat ng moral at spiritual na requirement ng kautusan. At siya namuhay na isang banal na walang kapintasan at nag-i-embody siya ng buong katuwiran na dinidemand ng kautusan. At dahil doon ay malaya na ang tao na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos sa kapangyarihan ng kautusan. Yun yung kalayaan. No? Hindi na tayo alipin ng kautusan na sa ibang salita ay kailangan nating sundin ang kautusan para natin iligtas ang ating sarili. Hindi na tayo doon napapailalim sa kautusan para tayo maligtas. Kundi tayo ay mayroong moral law na kailangan sundin bilang pamantayan ng mga ligtas na kailangan pa rin na ating ipamuhay dahil yon ang purpose ng Diyos. Yeah. Tayo nilang nilikha upang gumawa ng mabuti at yung paggawa ng mabuti ay pagsunod sa moral law. Yes. So, Pero yung mga pagsunod sa mga kautusan ni Moises, hindi yun moral law. Yun ay pang-seremonya yun. Ceremonial laws. na para lang po sa mga Israelita. At kasama nga doon yung tithing, no? Kaya yung iba ay ayaw nila na iwanan yung tithing. Pero gusto nilang iwanan ang lahat ng kautusan sa lumang tipan, Oo nga, maliban sa tithing. So selective sila kasi nga ay para sa kanila yung tithes. Oh. Pero ayaw na rin nilang sumunod sa kautusan ni Moises. Hindi na rin naman sila kumakain ng hindi rin sila nagbabawal sa pagkain. Mhm. 'Di ba? Kasi sabi nila malaya na tayo sa kautusan ni Moises. Pero Kaya kinakain na lahat ng ibang Kristiyano yung lahat ng pagkain. Pero pagdating sa tithes, bawal, hindi sumunod. Oo nga, no? So, selective, inconsistent sila.
So lahat ng nasa Old Testament na kautusan ni Moises at mga patungkol sa pagsamba, mga seremonya, ay wala na yung bisa sa Kristiyano. Lalo na sa mga hintil, no? Yung mga Hudyo na Kristiyano, wala na ring bisa sa kanila. Pero maraming mga Jewish Christians na bagamat alam nila yon na hindi na sila maliligtas sa pagsunod sa kautusan, tradisyon na lang yon sa kanila. No? Okay. Hindi na sila nagtitiwala doon. Pero yung hindi Kristiyano, talagang yun ang kanilang batayan ng kaligtasan. Gaano ba sila kamasunurin sa mga kautusan ni Moises at sa kanilang mga seremonya? Yan. Kaya meron silang 613, no? Mitzvot, yung kautusan. Mga do's and don'ts. At kailangan yon word for word. Lahat ng yon kailangan araw-araw isipin nila yon. Talagang Yung 613 laws. minimemorize po. Mula sa pagkabata. Kailangan. Pagka sila ay 12 years old na o mitzvah, yan yung edad na pwede na silang mag-aral. At dumalo sa mga kanilang mga sinagoga upang mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Ngayon, ay tingnan natin no, yung mga bagay nating dapat isaalang-alang dahil tayo naman ay doon sa mga bagay na wala nga sa Bible, wala rin sa kautusan ng Diyos, sa moral law. Ito yung mga bagay na gawain na hindi explicitly na tinalakay sa Biblia. Tama po. At hindi talaga siya bahagi ng kultura ng panahon ng Biblia. Gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, yung pakikinig sa rock music dahil wala namang rock music eh. Bago pa lang namang na-imbento yan, yung mga rock music na yan, slow rock, yung iba-ibang genre, no? Kasi noon hymnals. So, yung mga kautusan tungkol sa pagkain, tayo pa ba ay o yung mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, yung pamimiesta na yun yung equivalent noon sa Korinto na sila ay minsan inaanyayahan ng mga pagano na noon ay talagang sumasamba kay Diana at iniaalay yung kanilang pagkain sa Diyos-Diyosan bago nila ipakain sa kanilang mga tahanan sa mga bisita. At yun ay katumbas din ng piyesta sa ngayon tungkol sa Pasko, Bagong Taon. Dapat ba tayong mag-celebrate? Dapat ba tayong magpaputok ng labintador din no? Tuwing Bagong Taon? Bagong Taon. Christmas, Pasko, no? Dapat ba tayong makipag Noche Buena or yung Medianoche, no? At yun bang tradisyon na iyon ay kailangan nating pag tayo nakisama ba doon ay tayo ay sumusuway na? Evil na ang practice. Evil practice. Tayo ba ay magkakasala sa Diyos, no? Dahil nga hindi yun tinalakay dahil wala namang Pasko noon, wala rin namang Bagong Taon nung mga panahon na isinulat ang Biblia. So, wala ring tabako. Kaya si Charles Spurgeon noon, no? Nagtatabako kasi si Charles Spurgeon eh. Nabintangan siya na siya ay ipokrito dahil siya daw ay nagbabawal sa mga Kristiyano ng mga gawain na makakasama sa kanilang katawan. O, di ba? Indulgence in yung too much eating, yung gluttony. Pagkatapos siya daw naman ay naninigarilyo. Nung kasi tabako, hindi yung walang nicotine na pero yung tabako alam natin may nicotine in itself, no? Natural nicotine, natural yun. Pero later on naman nakonsensya din siya nung siya ay malapit ng mamatay at inamin niya na mali din yung kanyang ginawa at tumigil naman siya, no? Pero yun ang kahinaan ng Prince of Preacher eh. Kasi yun ay kanyang pampaalis ng stress eh. Opo, grabe yung pinagdaanan niya pong depression o stress dahil masyado siyang depressed dahil sa ministry. May sakit din po siya. Namumroblema siya sa kanyang mga parokya, sa mga parokyano, para tayong Katoliko. Namumroblema siya sa kanyang mga miyembro dahil lalo na noong may isang instance na nagkaroon ng mga maraming namatay dahil nagka-stampede. No, isang worship service sa dami ng tao, libo-libo ay nagka-stampede, nagkagulo at may namatay. So, problema siya dahil siya ay sinisisi ng media noong panahon na yon, no? Yun ang dahilan kung bakit yun ang kanyang pampakalma, no? Pampakalma sa kanyang stress.
na tinuligsa naman siya ng iba. Ngayon, alam natin na yung kanyang konsensya malinis eh. Kaya nga lang, na-realize din niya na sa huli na mas mabuti na intindihin ko rin yung pananaw ng ibang tao. Oh, Mas mabuti na yung patotoo kaysa doon sa kalayaan. yun. Maalagaan yung patotoo. Kaysa ako'y maging malaya, ako na may hindi inuusig ng aking buti. At Eh. ito na may hindi yung sindi sa upos, no? Kundi yun ay kanya lang diversion, kumbaga. Libangan at pampakalmi. Kaya nga po, Pastor, napakahalaga na sa isang Kristiyano, lagi mong isaalang-alang, hindi yung Christian liberty mo lang, kundi yung kung ano ba yung magiging impact ng ginagawa mo para doon sa iba, lalo na sa mga bagong mananampalataya. Kung makakatisod, malinaw yung sabi po ni Pablo eh. Dito tayo dadalhin sa mga prinsipyo na ito ay mula sa gty.org ni Dr. John MacArthur, na may mga ilan siyang prinsipyo na kanyang itinala nung siya nabubuhay pa, no? Kasi nga ay wala daw namang nagtatanong sa kanya kung masama ba ang magsinungaling, masama ba ang pumatay. Kasi obvious na 'yun eh. Pero maraming nagtatanong sa kanya ng mga hindi obvious na kasalanan. At yun ngang mga sinasabi nila na mga ang tawag doon ay gray areas. Kaya nagkaroon ng term na gray areas kasi not white, not black. not black. So, gray. So, hindi malaman kung masama ba o mabuti dahil hindi naman explicitly sinabi ng Biblia ang masama, hindi rin sinabing mabuti. Yeah, kaya po gray. Kaya gray. Ngayon, unang-una na sabi ni Pastor J. Mac ay, unang-una, ang isa bang bagay na yung ginagawa, no, ay magbe-benefit sa iyo spiritually. Makakapagpalago ba ito sa iyong pananampalataya? Makakatulong ba ito sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos? At sa iyong relasyon sa Kanya bilang anak niya, no? At sabi nga sa 1 Corinthians 10:23, no? Pakibasa natin, no? Ito yung kanyang ginamit na talata upang ipaliwanag yung kanyang puntos na mayroon bang mga bagay na ginagawa tayo na malaya na tayo na wala tayong ikukonsidera? Malaya na tayo eh, di ba? Sabi ng Panginoon nga, pinalaya na kayo sa kautusan. So, at yun ay ang ano doon, yung kalayaan sa sumpa ha, hindi yung kalayaang hindi nasusunod, kundi kalayaan sa sumpa ng kautusan. Hindi yung kalayaan na ayaw ko na sa kautusan, kundi yung kalayaan sa sumpa. Ngayong malaya na tayo sa sumpa ng kautusan, pwede ba na ba natin gawin ang anong mga maibigan natin? Ano ang sabi dyan ni Pablo? Sa 1 Corinthians 10:23. Ang sabi dito, 1 Corinthians chapter 10, verse 23, mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Yun, nakakabuti ba ito sa iyo? Nakakatulong ba ito sa iyong personal na paglago? Sa iyong relasyon sa Panginoon? Pag ginagawa mo ba ito ay hindi ka inuusig ng budi? At masasabi mo na ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos? Kaya nga 'di ba yung issue natin ng boxing at saka yung MMA. 'Yon, 'di ba? Pagka ba sinuntok mo siya, nakakatulong ba 'yon sa iyo para ka lumago sa spiritual? Pag ikaw ay sumipa at tinamaan mo ang kalaban mo at dumugo ang bibig, ay pwede bang sabihin natin ito'y nakakaluwalhati sa Diyos at nakatutulong sa akin upang ako'y lumago sa aking relasyon sa Diyos? Parang ano po yan, Pastor, no? Actually, nung elementary kami, alam ko po na na-experience mo rin yan eh. Parang ka nakikipag-away, pag nakaisa ka, proud ka nun. Parang gustong-gusto mo pang, lalong makatama. At lalong mag-inflict ng harm doon sa, para madaig siya. So, tama ba yung ganun? Nakaka-glorify ba sa Diyos yun? Self-explanatory. Saka malinaw na hindi talaga. Diba? Okay. Kaya yung may mga ginagawa tayo na malinaw na hindi talaga nakakatulong sa ating pananampalataya. Gaya ng paninigarilyo. Kung talagang ikaw ay Kristiyano, masasabi mo ba na pag nanigarilyo ka at alam mong mayroon yung sign na smoking is dangerous to your health,
at saka beware, no? Smoking kills. Smoking can cause cancer, gano'n. So, Pwede bang ano yun? pwede bang makatulong sa iyo yun upang sabihin mo na ito'y beneficial sa aking sarili? So, sa katawan mo pa nga lang, hindi na eh. Ibig sabihin, sa spiritual mo, hindi rin. Lalong hindi. Kaya hindi ito makakapagpatatag ng iyong spirituality. So, kung hindi ito makaka-enhance ng iyong relasyon sa Diyos at sa kapwa Kristiyano, ay hindi talaga iyon maaaring gawin ng isang Kristiyano na hindi mo sasabihin ako'y hindi nagkakasala. Nasasabihin mo na malaya ako dito kasi ako naman ay malaya naman sa sumpa ng kautusan eh. 'Di ba? Okay naman na ito siguro. So kung may serious na tanong ka sa iyong behavior, ikaw din mismo nagdududa, anumang gawain, may pagdududa kung tama o mali, ay malamang na mali. Kasi yun mismong doubt, yun mismo yung yun yung susi sa pag-discover kung ang isang ginagawa mo ay alanganin ka eh. So, ibig sabihin, hindi ka tiyak. So, ibig sabihin, may halo ng hindi sa Diyos talaga. Kasi pag sa Diyos, ay laging tiyak ang iyong ginagawa. Wala kang pagdududa na ito'y sa Diyos. Yan. Ikalawa, ay hindi ba tayo aalipinin ito? Yun. Yun lalo ang... Ito bang gawaing ito ay nakaka-addict? Ibig sabihin ng nakaka-addict o nakakaalipin ay yung nakaka-impluwensya sa iyong puso at isip at sa iyong panlasa para balik-balikan mo na makaka-apekto sa iyong pinansyal, lalo na, no? Nasa halip na maibili mo ng pagkain ng pamilya mo, ay nababawasan pa ng pera, nababawasan pa yung budget ninyo, no? Dahil naibibili mo ng ganitong bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa iyo. Nakakasira pa ng katawan mo, tapos nakakaapekto pa sa pamilya mo. So nakakatali, no? Nagkakaroon ng bandage, no? Naitatali kanya sa kanyang angking lasa o angking biyaya o benepisyo na akala mo benepisyo at biyaya para sa iyo. Yan. At yan po, Pastor, ay... Napagwala yon parang kulang. Yes. Yun eh. Parang hindi ka na nabubuhay nang hindi mo yun ginagawa. Ibig sabihin, doon ka na nakatali. May bandage. May addiction ng tawag. May addiction na. Addiction na. Na para bang... Possible din po ba, Pastor, na ito ay pwede natin sabihin na gamitin ni Satanas, no? Para... yun nga, halimbawa, pagka hindi ka nakakaitit ng sigarilyo, magagalit ka doon sa mga kapamilya mo. Pwede. Kasi naiirita ka. Naiirita. Kasi affected ang emosyon mo dahil nga mayroon kang hinahanap. Yeah. Ngayon, hindi ka makabili dahil walang pera. So, pinagbubuntunan mo naman ngayon ng iyong galit o inis ay yung kapamilya mo. Dahil lalo na kung hihingi ng pera ang anak mo, tapos pambili mo naman pala ng sigarilyo yung inihingi. So, meron ka na ngayong pinagpipilian na mas mahalaga talaga ay yung isa pero ayaw mong isuko. Yun. Dahil affected na yung iyong mindset eh. Yun. At yung puso mo ay naaalipin ng ganitong klaseng bisyo. Kaya nga, 'di ba, kahit yung akala mo ay harmless na bisyo like yung panonood ng TV, akala mo harmless lang yan. Pero kung yung panonood mo ng TV ang nagiging dahilan para mawalan ka ng panahon sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong pamilya, papabayaan mo na yung iba mong gawain, ay yun ay masama na para sa iyo. Ay yung pag-chat, yung pag-Facebook. Di ba? Yung parang hindi ka na ngayon kontento pag hindi ka naka-browse at saka chat sa Messenger. Na, di ba? So, maliban na lang kung yun ay ministry, no? Pero kahit pa ministry, kung napapabayaan mo naman yung ibang aspeto ng buhay mo rin. Kasi ang ministry din pwedeng nakaka-addict na nawala na sa lugar. Na minsan ay ginagamit na lang nakatwiran ng iba, lalo ng mga kabataan. Napunta ako sa church kasi may ministry. Totoo po yan. Pero yung pala ay mayroon silang ibang
bisyo o ibang gawain sa loob ng church. At Kunyari ay music, fellowship, pero may iba ng flavor. At kadalasan doon ako aware, no? Pagka yung mga kabataan ay talagang akala mo interested na interested sa gawain, pero nag-uumpukan sa isang tabi at pares-pares, ginagawa na lang nila yung dahilan. Para naman huwag silang sawayin dahil ito'y ministry. Tama po, Pastor. So, minsan ay pinagtataguan ang ministeryo ng mga kalansay. Yan, ang iglesia ay minsan ay ginagawang libingan ng kalansay. Pero para wag makita yung tunay na pagkatao, yung tunay na ugali, Opo. no? At yung tunay na burden, Siyempre nga ng naman, Pastor, no? kalooban. Spiritual niya kasi nasa church. Mm. Pero Pastor, isa rin po siguro yung para makatakas lang sa responsibilidad sa bahay. O sa church. Kadalasan sa maraming mga kabataan, ganun. Mm. At upang bigyan din kasiyahan ang sarili, no? Kasi sila nagkakaroon ng sense of belongingness, Okay. a sense of worth, self-worth, sense of security, na hindi yun ang talagang pakay ng iglesia, no? Ang pakay ng iglesia, hindi yung self-security, yung self-worth, hindi yun. Yung tawag doon, elevation ng sarili. Hindi dapat elevation church ang pangalan ng church, no? Elevation. Kundi ng glory ng Diyos. Kaya ka nandoon para sa Diyos, hindi para sa iyong sarili. Pero kadalasan ay ang dahilan ng maraming Kristiyano kaya nasa church para sa sarili, hindi para sa Diyos. At yun ang subtle na napaka mapanding lang na aspeto ng pagdalo at pagmiministeryo, pag-involve sa gawain ng Diyos. Kaya kailangan po pala, ang pastor ay yung pakiramdam niya sa ganyan. Maging sensitive po siya sa Parang yun nga, may kwento na sumulat ng isang tao sa pastor na sana may mapansin mo kami, gano'n. Yung pala yung anak niya. Nagmamahal ang yung anak kasi napabayaan na ang pamilya dahil sa ministry. Akala niya ay mapapagtakpan ng ministry yung kanyang kakulangan sa pagtupad sa obligasyon sa kanyang pamilya. Ginagawa niyang justification ang Diyos at paglilingkod sa Diyos sa kanyang kapabayaan sa tungkulin sa pamilya. Isa pa po yan, Pastor. Isa pa yan. May ano po ako dyan. Sige. May naglasa po ako sa Bible School dati na galing sila sa sa Shalom, yung charismatic po bang galing sa Catholic, split sila Catholic. Ngayon, nag-mission siya sa Visayas, buntis yung asawa niya. Naiwanan niya. So, sabi nung tumatawag yung asawa niya, yung mga anak na, okay lang. Sabi niya, ako'y nandito, nasa gawain naman ako ng Panginoon, bahala na ang Panginoon dyan. Ano ba yan yung asawa na manganak? So, ngayon, na nag-iisa. Opo, na nag-iisa. Nung nanganak, nasa mission siya di pagdating niya, gusto na makipaghiwalay ng asawa. Kasi hindi mo niya kami responsibilidad, pinabayaan mo lang ako. Talagang responsable ka niyang ama. Mali yun. Nasa ibang lugar ka tapos yung iyong pamilya naghihirap na yung asawa mo. Tama. Maliban na lang kung naroon ka rin sa ospital at nananalangin ka. Hindi ka naman pwedeng, minsan pinapalabas naman ng doktor lalo't maselan yung sitwasyon. Ngayon, maraming ganoon na dinadahilan. Kaya hindi ligtas ang kahit sino man doon sa pagiging pagtakas doon sa obligasyon at nagiging bisyo na lang yung ministry din. Nagiging bisyo yung paglilingkod kuno, pero tumatakas na rin pala sa responsibilidad. O kaya doon na nanggagaling yung kanyang kasiyahan sa ministry sa ibang tao. Paano naman yung ministry mo sa pamilya mo? Kaya meron tayong prinsipyo na your family is your first ministry. You don't treat your family as if they are not your job. Parang hadlang din parang yung family mo mismo ang ginagawa mong hadlang. Kaya nagiging hadlang, ikaw ang nagiging dahilan para humadlang. Kasi kung yung mga kapamilya mo, nasasatisfy mo ang pangangailangan. Yes.
itutulak ka niya sa ministry. Dahil sabihin niya, o dahil sa ministry nito, nagbago ang aking asawa at naging Opo. responsable. Tutulak ka pa, sige maglingkod ka. Kasi yan ang dahilan, kaya kami rin ay naging mabuti ang sitwasyon. At naging responsable ka sa amin. Kaya sige, pababayaan kita. At yun ang kadalasang kahinaan ng mga Kristiyano, lalo yung mga bago. So yun, kaya nga pag nakaka-addict na, masama na yun. Dahil ang sinasatisfy mo na, sarili mo na, hindi na ang Diyos. Kumbaga ikaw na yung nasisiyahan, hindi na ang Diyos. Kahit hindi lang yung bisyo kundi pati yung mga bagay na nakaka-addict na sa'yo. Bisyo na rin iyon. Ayan, ito ang sabi sa 1 Corinthians 6:12, pakibasa rin. 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Kung para sa iyo ay mabuti ang isang bagay, pero hindi ka dapat na yung mabuting bagay na yun para sa iyo ay hindi dapat na alipinin ka nun. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Ganito pa sinasabi, may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Iyon. Huwag tayong magpapaalipin. Grabe. Pag ito'y kumokontrol na sa iyong puso, isip, oras, panahon, pinansyal, spiritual, lalo tigit, eh, alisin mo na yung ganoong bisyo mo. Mabuti man yung bisyo mo o masama. Oo. Kahit mabuti, pag sobrang nalimutan mo na yung ibang bagay, kahit mabuti naman yung ginawa, tumutulong ka sa iba, Ayun. mabuti yun. Pero yung pamilya mo, hindi mo naiintindi. Tigilan mo na yun dahil hindi na yun mabuti. Sobra kang mabait sa iba. Di ba? Mapagpakumbaba ka sa iba. Sobra na ikaw naman ay pinupukpok na ang ulo mo. Ay, hindi na yun. Kasi kaya nga, pag-ibig mo sa kapwa mo, ay kapantay ng pag-ibig mo sa sarili mo. Opo. Masama din yung kahit na patayin ka na, okay lang sa iyo. Kahit ubusin na, hututan ka na, okay lang sa iyo. Hindi yun pwede. Kasi ibig sabihin, hindi mo mahal ang sarili mo. Hindi na rin pagmamahal, pagkonsinti na rin iyon kung pati lahat ng nasa iyo, ibigay mo na sa iba. Kasi wala ka na, paano mamahalin ang iyong sarili kung hindi mo na nga binibigyan ang sarili mo ng importansya at iba na lang tao. Kaya nga ang pag-ibig sa kapwa, pantay lang ng pag-ibig mo sa sarili mo. Kung ang pag-ibig mo sa sarili mo, naapektuhan na ng pag-ibig mo sa kapwa mo, ay tigilan mo muna at iyon munang ibigin din ang sarili mo. At kailangan ipantay lang. Hindi pwedeng masigit na ang pag-ibig mo sa tao kaysa pag-ibig mo sa sarili mo at sa pamilya mo. Kasi yung sarili mo ay kasama na ang pamilya mo roon Kasi you are one family. So, hindi pwedeng mas marami kang ibinibigay sa ibang tao kaysa ibinibigay mo sa pamilya mo. May mga ganyan po, pastor, na yung ang patutuo ng family, ang sinasabi ng family, ang asawa niya, yan si So, doon ito sa naman sa province. Yan si napakabait niyan sa iba. Pero pagdating sa amin, madamot. Yun. Sa kapamilya niya. Ganun. Yun ang masaklap. Mapagbigay yan sa ibang tao. Oo. Pero sa sariling pamilya, madamot. Parang people pleaser po yung ganun. Men pleaser. Parang gusto niya kasi na mabait din ng ibang tao sa kanya. Kaya mabait din siya. Mali yun. Hindi, not to the extent na ibigay mo lahat. At wala nang matira sa'yo. Kasi ang tao, kahit Kristiyano, pag ibinigay mo yung kaliwa mo at yung kanan mo at nakita nila na uto-uto ka, kukunin pati kaliwa mo. Kasi nakikiramdam din yung mga Kristiyano Pag ikaw ay masyadong mapagbigay, uutangan ka ng uutangan yan. Tapos lalansihin ka. Pag hindi mo na-exercise yung restraint, ang gagawin ng mga Kristiyanong mapagsamantala, kasi may Kristiyano ring mapagsamantala. Oo. Talagang napakarami. Ang gagawin nila is sasamantalahin ka. Tapos gagamitin pang block o ang tawag doon may tinatawag pang blackmail. Blackmail. Pastor ka naman Yan. Tapos hindi ka na nagbigay, pastor ka pa naman. Abati ka muna. Ikaw pa naman ay elder Ikaw pa naman ay pastor's wife Bakit ka ganyan? Bakit wala na bang karapatan yung pastor's wife na magalit? Dahil pastor's wife siya.
Wala na bang karapatan? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun na gamitin yung titulo ng iba na taglay yung ganoong katangian ng dapat para samantalahin naman. Sasamantalahin eh. Yung blackmail na eh. Kaya nga kung sa utang at utang din lang, kung utang, mayaman na ako. Dahil sa dami ko nang naipautang sa mga Kristiyano. Meron tatawag sa akin, wala nga akong pagkain. Wala kaming makain. Dahil nauto-uto ako, Pastor, iyak-iyak kasi mag-i-enroll yung kapatid ko. Ngayon na po ang deadline. Pag hindi po naka-enroll ngayon, baka po hindi na siya matuloy sa pag-aaral. Magkano? 8,000 po. Kasi wala na akong pera. Pero dahil naawa ako, kasi may magagaling na tao. Magaling Magpaawa. magpaawa. Napakagaling. Umiiyak pa pala. Iiyak pa yan. Tapos talagang luluha ka sa sobrang arte. Napakagaling umarte. So, withdraw naman ako, tapos wala pa kasi noong GCash eh. Withdraw ako, nag-abala pa ako, dineposito ko pa sa bank account niya. Ngayon, hanggang ngayon, siguro mga 10 taon na. Wala pa rin, hindi na ba? Limot na. Nalimutan na. Ngayon ko na-realize, ako pala niloko lang. Maraming gano'n. Tapos ayaw nang pumunta sa church kasi may utang. Di ba? At saka ang mga nangungutang, sila pang galit. Ayaw po. Nako, Ikaw pa mahiya. No? nakakahiya tuloy. Sabi pa utang, pwede. Pagka yan ay bihira na mag-chat, pag nag-chat yan, ay malamang sa malamang, pagka mag-anak mo, hihingi ng tulong. Mangumusta. Oo, sabi, musta po, ganun lang, di ba? Musta na po kayo? Magugulat ka po nun. Magugulat ka pa. Sabi, biro mo, 3 taon na itong hindi nagpaparamdam, tapos biglang nangungumusta. Aware na ako dyan. So, abangan mo na. Kumusta yan? May kukumustahin na kamag-anak na iba. Tapos magkukwento ng konti, mamaya hihirit na yan. Kuya, pwede bang makahiram ng ganito? Kasi, at pag pinagbigyan mo, malita pa yun sa iba din. Marami yan pera. Oo, sabi niya, naku, manghiram kayo doon. Ako ngayon napahiram, di mag-iinggitan naman. Hanggang sa akala nila, sobrang damot mo. Dahil yung iba hindi mo napahiram, din pala naubusan na. Akala nila hindi ka mauubusan. Ang hirap naman magsalita. Sabi niya, ako hindi balon na bumubukal ang pera. Di ba? Walang ganyang ano. Oo. Kaya may prinsipyo akong natutunan sa isa kong kaibigan doktor na di ko malimot. Kasi lagi nga daw siyang hinihinga ng tulong porque missionary. May mga kamag-anak din. Alam mo ang ginagawa niya ganito. Magkano hinihiram mo? 10,000 lang po. Nilalang lang 10,000 sasabihin na lang niya, sige, meron na rin ditong 500. Wala akong 10,000, meron akong 500, huwag mo nang bayaran. Kasi pag pinabayaran mo pa, magagalit pa yun. So kung ano lang ang kaya mo, ibigay mo na ng buong puso at huwag ka na uling pabati. Kasi susundan pa yun. May restraint na. Pagka binati ka uli, ignore mo na lang muna. Hindi naman masamang mang-ignore pagka binabawasan mo yung kasalanan mo Kasi kung magkakasala ka, huwag mo nang pansinin. Oo nga, no? Kasi alam mong magkakasala ka pag pinansin mo unang-una, maiinis ka. May irita ka. Baka makapagsalita ka pa ng masama. Di, i-screenshot pa yon. Tapos sasabihin sa mga kamag-anak, kita mo yung sinabi sa akin, ni Kuya. Pastor pa naman. Pastor pa naman. Tapos ang sabi wala ka bang trabaho? Maghanap ka naman ng trabaho, kita mo. Di ba? Hindi naman masama yung sinabi mo. Pero dahil nasaktan siya, gagamitin niya laban sa iyo. Kaya nga, alam mo, hindi masasatisfy ang tao. Kahit na sabihin mong nagawan mo ng mabuti, walang katapusan. Ito kailan lang, ilang taon nang nakaraan, 4 na taon, nangako, 2 araw lang, ibabalik. Diba? Yung sasakyan niya, nahuli ng kasi kolorong. Lapit dito at punta at sabi niya, Kuya, 2 araw lang. Ibabalik ko rin agad ang pera. Talagang ngayon ay 3 taon na. Baka po dyan 1,000 taon. Baka yun ay 2,000 taon. Tapos sila pang galit. Sila pang galit pag sinisingil. Kaya sabi ko, doon sa isa kong pinsan, ikaw na nga ang maningil, ayoko nang maningil. Hindi rin siya pinapakinggan. So, wala na, lahat na ng sasabi ko nako. Tapos sila pang umiiwas sa iyo. Punta ka sa lugar nila, sila pang galit. Silang may ganap. Sila pang may ganang magbaliwala sa iyo.
Oo, nahihiya po kasi. Yung hiya na Kaya lang yung hiya, itinatakpan ng inis. Naiinis na sa iyo din. Ano ba ito? Sisingilin ako nito pag ako'y nakita Kakainis tong taong to. Bakit siya naiinis? Siya naman ang dahilan. So, Di ba? kaya po hindi talaga dapat masyadong mabait. Yan, kaya nga pag nasa bandage ka na ng kabaitan mo, Mabait. kasi bandage ka na ng Oh, kabaitan mo addiction din pala O, mga addiction din yun. Akala mo, na-addict ka sa pagiging mabait Oo. dahil nagkakaroon ka ng feeling ng pleasure Oo na, nga, no? uy, nakatulong ako. Parang Pero pride din. sinasamantala ka na, tapos pag alam mo namang sinasamantala ka na, okay pa rin kasi na-addict ka na Tama. Sabi, uy, nakatulong na naman ako. Sarap sa pakiramdam. Hindi mo alam, ikaw pala, pinupugutan ka na ng ulo, di mo pa alam. Ginigilitan ka na, okay ka pa rin. Thank you, thank you. Kasi nuubos na ang dugo mo Lahat na. Kaya, dapat may kontrol sa lahat ng bagay. Hindi ka magpapaalipin, yung kabutihan na ganyan, na akala mo kabutihan, baka addiction na yan. Hindi yan yung kabutihan. Kasi bakit? Sabi nga, wika nga, bigyan mo ng pamingwit sa halip na bigyan mo ng isda. Kailangan maging wise ka kasi aasa yan lagi. Aasa yan. Tama. Paano kung wala ka na rin, tapos lahat kayo wala na. O tapos mayroong malaking pangangailangan ang pamilya, di lahat nga. Kaya magandang sabihin, wag muna kayong mangutang kasi pararamihin ko muna. Di ba? Kasi hindi dadami. Kasi pag kayo yung mga kailangan ninyo na pang lang, hindi naman buhay at kamatayan, di ba? Na kaya nyo namang solusyonan kung magsisipag kayo. Pangkain, hinihingi pa. Di ba? Wag nang gano'n. Pangkain na nga lang, kuya, wala kaming pambigas. Wala kaming, malakas naman. Pag ganoon ang katwiran, iipunin ko muna at dahil pag nagkasakit kayo, saka ko ibigay. Di ba? Kaysa pera, kasi yung pera mo, mas mahalaga, dapat ang paglagyan Isa baka naman sabihin kuya, kami magkakasakit nga dahil di kami kumakain. Ibigay mo na ngayon, di ba? Kasi wala ka talagang dahilan. Para ang ano lang dito is, wag mong ipaalipin ang iyong sarili sa anumang bagay na dahilan sa kasiyahang nakukuha mo doon. Self-gratification. Self-gratification, selfish, selfish pleasure. Hindi na sa Panginoon, kundi nasasayahan ka lang. Yes. Kasi hindi na sa Panginoon yung kinonsinti mo na Alam mo namang mali na ba't mo pa gagawin? Nakukonsensya ka na, nausig ka na ng budi. Ano ba ito? Lagi na lang, every other day. Di ba? Hindi na tama yun. Yung pagbibigay po, Pastor, ng limos ng isang Kristiyano. Lagi-lagi. Ayun nga. Limos din. May batas kasi din na bawal talaga maglimos. Pero, hindi naman tayo sakop ng batas ng tao lang kaya may batas ang Diyos. Didikta ng budi mo. Kaya nga malaya ka, halimbawa, nakita mo ang isang nanlilimos na talagang naawa ka. Nausig ka ng budi mo. Tapos di binigyan mo. Tapos ayan na naman yung isa. Nainis ka na. Huwag mo nga bigyan kasi nainis ka na So hanggat inuusig ka ng budi mo at kaya mo ba? Yun. Kasi mauubos pera mo dahil dadami yan. Kasi pag naglimos ka pa naman yan pag nakita yung iba yung dami. Pagkakalipumpunan ka. Oo. Tapos ikaw pang masama pag naubusan ka na. Pati sasakyan mo, kakaraskasan yan, di ba? So, kailangan ding may wisdom. At yun yung sinasabi ni James. If anyone lacks wisdom, sa chapter 2, verse 19, if anyone lacks wisdom, yun ang didinggin ng Diyos. Ang isang sure na kahilingan na didinggin ng Diyos ay yung may sitwasyon na gray area. Okay. Tapos ikaw ngayon ay hindi, James 2:19, demonyo yun. Masal pala tayo. Yung sinabi ni James na if anyone of you lacks wisdom ay humiling siya sa Diyos at bibigyan siya ng sagana at ang Diyos ay hindi manunumbat. Chapter 1. Yan, chapter 5 ba yun? Pakibasa yan. James. Verse 5.
Sabi dito, ah, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Yan. Ito'y karunungan sa mga pagdedesisyon, sa mga bagay na hindi tiyak. Agree. Kasi pag nanalangin ka na, ipapaanawa sa'yo ng Diyos kung anong action mong gagawin. Magkakaroon ka ng Magkakaroon ka ng conviction, magkakaroon ka ng kapayapaan. Yes. Opo. Kaya yan yung sure na kahilingan. Yan. Na talagang titingin ng Diyos. Karunungan pala po yun. Yung Apo, iba kasi hindi po. Yun. biyaya, sagana Wisdom all eh. prayer. Yun eh. Hindi po pera yun. Kino-convert eh. Nila, nabasa lang nila yung biyaya, sagana eh. Kasi yung wala nga hermeneutics. Yun. No? Yung ang tawag doon ay cherry picking. Cherry picking po. At saka subjectivity. yung sino man ay humingi ng karunungan, aalisin yung karunungan. Opo. At sasabi pera yun. Di ba? Ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Di ba? So, payayamanin. Payayamanin. So, yun. Mali yun. Yung ganoong interpretasyon. Okay, kaya nga huwag tayong paalipin. Huwag tayong paalipin, huwag tayong pag na-discern mo na popsti ka, nakailan na to Di ba? Minsan kasi may nagpapakati lang, yung utang ka, bayad agad. Pero yung pala, may malaki siyang utang. Parang utang siya ng konti, diba? 5,000. Tapos, ang pangako niya ay 1 month. Babayaran niya agad ng 2 weeks. Diba? Pagkabayad, hihirit, 10,000 na. Parang bumbaba. Ano mo yun? Isipin na niya nito. Diba? Ay, nagbabayad naman. Yes, oo. Yun, magtaka ka ganon, diba? Dahil hindi na magbabayad, yun. Yun. Tapos limot ka na. Uli, after 2 years mo uli yun, paglimot mo na yung utang. At inaakala niya na siguro ito ay hindi na magagalit sa 5 taon na eh. So, affected ang relasyon, affected lahat. Kaya sa madaling salita, kung ikaw ay inaalipin na ng isang gawain, kahit pagbibigay pa ng tulong, ay tumigil ka na at putulin mo na yung pang-aalipin. Maliban na lang siyempre kung hindi naman iyon panghihingi. Serbisyo yun eh. Hindi yun pang-abuso. Pero yung panghihingi ay maabuso yun. Opo, ibang usapan na yun. Ikatlo, ito bang, hindi ba ito makakasira sa iyong katawan? Yun. Yan, yung pagpupuyat, di ba? Yan. Kahit pag-aaral, mali na pagka, sobra na. Yung nasisira na ang iyong, yung iyong tulog, hindi ka na makatulog ng 8 hours. So, nasisira ang iyong balance kasi nga dapat 8 hours, 7 to 8 hours ang tamang tulog ng isang middle-aged Pagsak pala ako dyan, Pastor. Kasi nga, nakaka-apekto na sa iyong kalusugan ang ating kataway templo ng banal na espiritu. Dapat ay marami ka pa sanang ipaglilingkod. Nagkasakit. Nagkasakit ka, yun. Diba? Kunti na lang ang iyong paglilingkod. Kasi may stroke ka na. Saka yun nga, yung pagkain ng marami, nakakasira sa kalusugan. Hindi ko rin alam dati yan na ang pagkain pala natin, kahit na hindi masama yung kinakain, iba, prutas. Pag too much palang sugar or calories, yung pala talagang nakaka-apekto sa kidney. Kasi hindi maproseso ng kidney. Kaya talaga palang dapat may balance. Balance ang protein, balance ang carbohydrates, balance ang calorie. At ang pinakamasama sa katawan, calories. Kasi yung calories, sugar yan. So, pag marami kang masyadong sugar, hindi siya masunog ng katawan. At yun ang nagiging fats. Yun ang nagiging fats. Sa akin po, hindi ka nag-burn, lalo pag di ka nag-exercise. Yung katawan mo ay tataba ka ng tataba. Pwede pag tumaba ka na, maraming sakit ng dada. Kasi hindi na makapunction, nababalutan ng taba ang mga organs mo At isa yun sa dahilan, yung heart mo nabalutan ng taba. So instead na mag-pump siya ng regular dahil nga sobrang taba, lalo yung nagbabara yung cholesterol. Lalo na pagka mahilig ka sa matataba. Yung bad cholesterol.
Isa ako dyan, Pastor. Di ba? Kaya ganyan yung nangyari. Yun. Kaya alam mo, Mantika. masama din yun. Yung nakakasira na ng katawan mo, malaya ka. Okay lang. Pero malaya kang kumain hanggang kaya mo. Pero ang tanong, ito ba'y helpful pa sa katawan? Kaya mga glutton talagang nagkakasala. Kasi nga, hindi na mabuti sa katawan eh. Yun din namang yung anorexia, yung hindi kumakain. Masama rin kasi hindi mo naman na susustentuhan din ng tamang nutrients at mga protina ang iyong katawan. Tsaka parang selfishness po yun, Pastor. Narcissism ba yun? Kasi pinapahalaga mo masyado yung sarili mo to the extent na huwag ka nang kumain para manatili yung magandang shape ng katawan. Diba? Minsan naman sakit talaga. Sakit. Oo. Sakit talaga. Sakit talaga. Wala silang panlasa. Okay. Dahilan din sa kasalanan yun dahil meron silang depression. Dalawa ang resulta ng depression ay either hindi ka makakain or either lumakas kumain. Pero, Kasi naghahanap ng pleasure eh. Kasi ang taong depressed, naghahanap siya ng outlet. So to eliminate depression, yung mga suicidal thoughts, kaya malimit na sila ay yung malakas kumain. Yung maraming problema. kaya ay mahina kumain. Or mahinang kumain. Pero yung iba po talaga, Pastor, is kaya sila ay hindi kumakain masyado. Kasi Dahil sa fitness. gusto nila talagang, yung iba nga po hindi lumalabas ng bahay para lang pumuti eh. Ayun na may mali din. Kaya nga nakaka-apekto na sa katawan. Opo. So anumang bagay na nakakasira ng iyong katawan na hindi malinaw sa Biblia kung kasalanan o hindi, kasalanan iyon. Kasi nasisira. Yes. Kasi our body is a temple of Temple the Holy Spirit. Kung sisirain mo ang katawan mo, ang templo ng Espiritu sa pamamagitan ng pagkain mo, pagpupuyat mo, pagtatrabaho ng sobra-sobra, diba? Guilty tayong lahat doon kasi talagang ako workaholic din ako. Pag mayroon akong ginawa, gusto ko matapos agad. Babad talaga. Ayaw ko na bukas pa yan. Mhm. Kasi gusto mo na efficient. So yung sobrang efficiency without rest, masama din. Kahit makina nga nasisira makina na nga yun. Kailangan ipahinga rin. Kailangan ipahinga. At talagang yan ang isa sa mga malalaking mga malalim na struggle ng mga workaholic. Yung sobrang pagtatrabaho, sobrang pag-iisip kung paano gagawin ang isang bagay, kung paano malulusutan ang isang problema o masusolusyonan, diba? Kung paano matutugunan ang pangangailangan na sobra tayong nag-iisip na tayo naman ay nagkukulang na sa rest. At saka yung stress na build up sa katawan, hindi nagpa-function ng maayos ang ating brain, ang ating heart. Tapos sabayan mo pa ng pagkain ng marami. Dagdag na sa Kaya nga may passive suicide tayo tinatawag. Kasi ang akala lang ng mga tao, yung immediate na kamatayan na resulta ng pagpapakamatay ang suicide. Premeditated na. Pero yung alam mo na ginagawa mong isang bagay, pwedeng makasira ng katawan mo at makamatay sa'yo, suicide din. Suicide. Sobrang puyat, passive yun. Suicide. Kasi ma-high blood ka o malo-low blood ka. Magkakaroon ng imbalance sa production ng iba't ibang hormones pati insulin, creatinine, dadami ang creatinine. Kasi barado na pala yung mga yung kidney mo. Nasisira na. Dahil nga sa sobrang taba, sobrang alat, sobrang tamis, hindi na nagpa-function. Tapos yung pagkain ng mga may preservatives. Yun ang talagang malaking bagay na talagang dapat in moderation. Like yung noodles. Dahil sa mga chemical na laman noon, mga emulsifier, yung mga preservatives. Halos lahat na yata po, Pastor, ng pagkain ngayon, mabibili mo sa merkado, may mga preservatives. Kaya nga, iwas-iwasan na, wag masyado. Pwede naman na, once every 3 days or twice a week. Kakain ka ng kasi at least napa-flush out naman yung mga toxins.
kung ikaw naman ay kakain ng healthy foods. Pero kung panay-panay ang kain mo, malamang magkaroon ka ng CKD, chronic kidney disease. At siyempre, Yan. madadialysis ka. Paano ka makapaglingkod sa Panginoon kung nagdadialysis ka na? Hirap na yan. Di ba? Puyat, lagi. O, paano ka makakapag-preach kung puyat ka at antok ka pa? Wala sa issue yung Oo, hindi ka makapag-prepare ng message kung lagi kang puyat. Kaya kulang-kulang ang laman. Oo. Pagdating ng Sunday ay mamalit. Nag-scrum ka, Oo. nagka-cramming ka. Maraming. Sa blackout ka kasi nga kulang ang preparation. So, affected yung paglilingkod mo, affected yung mga tao na sana ay ginugol nilang oras para may quality sana yung iyong pagtuturo. Pagdating nila roon ay makakatulog lang pala sila sa walang kakwenta-kwentang pinagsasasabi mo dahil di mo pinag-aralan yung text. Kaya maraming guilty na mga mangangaral, no? Kasi puyat ng puyat, kung ano nang binabasa, pinapanood. 'Di ba? Pagkatapos chat ng chat, kung kani-kanino. Pagkatapos, 'di ba kapag ready sa Sunday. O 'yun ang problema. Tapos sasabihin walang ningas ang espiritu. Anong walang ningas eh? Sinisi mo. Sinisiyam mo pa ang espiritu sa iyong kasalanan, na hindi ka naman talaga naghahanda, 'di ba? Diba? Wala daw ningas ang espiritu. Nung ningas, ikaw yung walang kwentang mangangaral. Hindi mo pinag-aaralan na maayos. Kasi busy ka sa mga ibang bagay. Wala namang kwenta yung iba. Yeah, kaya nga yung ating mga ginagawa, isipin natin kung ito'y nakakasira na. Baka possibly nagpapakamatay ka na. Ikain ka ng kain ng mataba, bawal naman sa iyo ng doktor iyon. O edi alam mo mamamatay ka, kumain ka pa rin. Di ba suicide din yun? Possibly lang. Oo. Unti-unti. Hindi ka rin ng unti-unting pagpapakamatay. Sabi po nung iba, yung mga nagkiketo may naman, good fats naman daw yung pastor. Good fats. Yung keto kasi is may sinusundan silang protocol eh. At may science behind it. Science. Hindi naman nasisira ang kanilang kalusugan. Yes. At Instead ay Gumaganda. talagang gumaganda kalusugan nila. It depends on the scientific findings ng isang diet, ng isang uri ng diet. Merong Mediterranean diet na talagang less calories, more on protein. So nagiging lean ang muscles at saka not too much. In moderation lahat kasi pag Mediterranean eh. Timbang lahat. kahit yung may mga carbs na pagkain. Oo. Pwede ka rin kumain ng may carbs pero may limit. Okay. Like, ang kakainin mo lang, pwede ka rin kumain ng rice, pero half rice. So, pag red rice, pwedeng whole rice, pero red rice. So, kumbaga, ang kalusugan din ay dapat pangalagaan ng Kristiyano. Dahil ang katawan nating ito, bukod sa ito ang ginagamit natin sa paglilingkod, nakatira dito ang banal na espiritu. At pag ating sinasalaula ang ating katawan, naapektuhan ang banal na espiritong nakatira dito. Pag nagdusa ang ating katawan, siyempre, affected din yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya tayo nawawala ng pananampalataya minsan kasi nga, dahilan din sa iyong lifestyle. Pag may sakit na, saka sisisihin ng Diyos. Diba? Pero lifestyle niya yun. Lifestyle naman niya ang kumain ng uminom ng Coke. Oo, ginagawang Yung iba. Yung inumin sa araw-araw. Pagkatapos kumain yun ng tubig. Ginagawang tubig. Talagang pag nagkasakit na, sasabi, bakit ako pa? Bakit ako pa? Talagang ikaw nga. Nagtanong ka pa, ikaw naman ang may gawa. Di ba? Sisisi mo ngayon sa Diyos. Papalipas ng gutom, may pagkain naman. Kasi busy sa paggagano, no? Di ba? Kaya gutom na gutom, saka na lang. Pagkatapos nagka-ulcer, bakit ako pa? So kaya ang tao nga ang laging sinisisi Diyos pero ang totoo, sila mismo ang may gawa nung kanilang predicament, nung kalagayan nila. Kaya dapat maging filled tayo ng wisdom. Huwag tayong manisi sa iba. Ibig sinisisi ang iba. Ikaw kasi, kaya ako nagkaganito Anong ikaw? Anong ako? Sisihin mo ako, ikaw naman yan. Di ba? Sarili mo, ingatan mo. Sarili mo, intindihin mo ron. Huwag kang aasa sa iba para pigilan ang iyong diet. Sarili mo, Sarili mo, disiplinahin mo sarili mo, di ba?
Kung gusto mong kumain, ibang tao makikialam sa'yo, di na nagalit ka pa. Ikaw na mismo ang magdisiplina sa iyong sarili. Sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, ito'y utos talaga, di ba? Opo. 1 Corinthians 6:19-20, talagang tayo ay binili sa napakahalagang, napakalaking halaga. 1 Corinthians 6:19-20. Kaya ating gamitin ang ating katawan upang luwalhatiin ng Diyos. Sabi po diyan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, pagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan natin. Ayun, di ba? Hindi na iyo ang katawan mo, tapos inaaway mong katawan mo. Di ba? Dinideprive mo. O kaya naman ay nag-i-indulge ka sa sobra-sobrang pagkain, sobrang kasiyahan, sobrang libangan. Okay lang yung paminsan-minsan ka, halimbawa, nag-chess ka, exercise sa utak. Pero yung mag-chess ka ng gabi-gabi Magdamag. at magdamag, ay kasalanan yun. Di ba? Kasi yun eh. Iyon ang sinasayang ang oras mo sa walang kabuluhan na eh. Pa-tournament daw po. Pa-tournament ka ng pa-tournament. Kung tournament naman, may season lang yun eh. Si Alex Iyala nga, hindi araw-araw nag-chess, nag-tennis eh. Pero ikaw, araw-araw ka. Nang mauso na ngayon yung cellphone, grabe. Kalaban mo na, nasa ibang bansa. Gigil na gigil ka, gusto mong talunin, di ba? Tournament ka. Masama yun. Kailangan nating bawasan, no? Maging moderate lang. Moderation. Yung libangan, moderation lang. Every Sunday lang or once a week or twice a week. Yung mga time na. free time. May itinakdang oras para sa bawat bagay. Hindi dapat araw-araw. Hindi na atin ang katawan natin, binili na ito ng Diyos sa napakalaking halaga at ito na itahanan na ng Espiritu Santo. At dapat natin gamitin ang ating katawan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya anumang bagay na makakasira ito, ipasok mo sa katawan mo na makakasira, guilty ka. May kasalanan ka. Akala ng tao, malaya siyang gawin ang lahat ng bagay sa kanyang katawan dahil kanya namang katawan to. Hindi na yun. Sa Kristiyano, iba na ang prinsipyo. Hindi na ito atin. Speaking po dyan, Pastor, sa mga yung patungkol, Kaya mag-toothbrush ka rin. yung patungkol po sa mga tawag dito, mga sa katawan nga. Halimbawa po sa babae, pagdating sa birth control. Yung katulad yan, may mga pinapasok sila ang doktor sa katawan nila para IUD, ganyan. Yung nag-take ng pills. Ito po ba ay God glorifying o ito ba ay, ano ang stand ng Kristiyano dapat sa ngayon? Yan. Isa rin yung magandang issue, no? Kasi nung panahong iyon, wala namang yung birth control. Walang mga devices, walang mga modern instruments na ginagamit, walang drugs na nakakapigil sa pagbubuntis. Again, muli, no? Tatanungin niya ang sarili niya. Ito ba ay makakaluwalhati sa Panginoon at makakatulong sa kanyang spirituality? Ito ba ay hindi makakasira sa templo ng Diyos? Kasi may mga gumagamit ng pills dahil bawal magbuntis, mamamatay. Halimbawa, yung matres niya ay talagang may problema siya. So pag siya nabuntis, may mga issue na pagka nabuntis siya, either siya or yung anak ng mamamatay. Kaya para sa akin ay it's a matter of discernment din ng taong yun kung pabayaan na lang ba niya sa kamay ng Panginoon. Kung mabuntis ako, bahala na. O di kung mamatay ako, mamatay. O ngayon ay nasa tao yun. Nasa sarili. Sa sitwasyon. Mayroon namang talagang nagpapa-vasectomy, lalaki, no? Para hindi magkaanak at nagpapalagay ng IUD, babae. Yung birth control program ng government or family planning. Para 5 ng anak O iniisip nila kung maging 6, 7, 8 pa ito.
Pero sa totoo lang mayroong mga kaya nga ito isang issue, eh, 'no. Ito isang issue maging sa evangelicalism, eh. May mga ibang evangelicals na mga Christians na ayaw ng mga artificial family planning methods. Yung mga gamot, yung mga IUD, yung vasectomy, ayaw nila nun. Opo. Kaya ang ginagamit naman yung natural method. Natural family planning method, yung calendar. Calendar method. Yung pag hindi fertile ang babae, saka sila nagkakaroon ng ganong pagkakataon. Pero ang problema doon ay gaano sila Kadisiplina. kadisiplina pa rin. Ngayon, kung ang stand mo as evangelical ay hindi ka nakukonsensya dahil alam mo na mas ito yung makakatulong sa family mo, mas makakapaglingkod ka kung ikaw ay hindi buntis. So, ito'y nakadepende doon sa kanyang. Pero ang Katoliko ayaw. Kasi nga, sabi po Ayaw nila, ng Katoliko ng artificial birth control. Bahala na daw ang Panginoon. Kung mabuntis ka, parang ang dating ang lakas ng pananampalataya nila. Pero ang totoo, sila yung mayroon ding mga issue ng nag-aagas. Kaya kita mo sa Quiapo, di ba? Kita mo yung irony. Ang Roman Catholic Church, ayaw na ayaw ng mga artificial family planning methods. Pero sa paligid ng Quiapo Church, andoon yung pamparigla, di ba? Opo. Yung pampaagas. Akala ko noon, yung mga itinitinda dyan sa paligid ng Quiapo na nasa bote na pamparegla. Akala ko yung hindi nagre-regla. Yun pala pang pampagas. Yung palang pamparegla ay pampatay ng bata. Pero tolerated, di ba? So kaya, I don't care kung ano man yung pananaw niya doon. Dapat sa actual ginagawa. Ngayon namang iba ay talagang too much naman na pinapatay na ang bata. Ngayon ang isang issue doon kung hindi pa babata, kasalanan na yun. Isa po yun. Di ba? Ang issue dyan Kailan nag-umpisa? kailan nag-uumpisa ang buhay sa tiyan ng ina? Yun ba'y sa similya pa lang? O doon sa nagsama na yung similya at nabuo na ang pumintig na ang puso ng isang psycho? At as long as, may ibang evangelicals na as long as there is no life, they are not committing murder. They are not committing sin. Yan. Pero meron namang iba na case-to-case basis, yung euthanasia, kapag yung bata ay nakita sa pag-aaral o sa ultrasound na talagang may sakit at hindi na rin mabubuhay, ang kanilang issue doon, euthanasia, yung parang mercy killing. Pero alam natin na hindi pwede yun. Ngayon, ang ating stand doon, ang stand ko is natural talaga. Natural family planning. Kailangan exercise mo yung iyong wisdom at exercise mo yung iyong discipline. Kung hindi pwede, di wag. Bakit ka gagamit ng mga ganoong bagay? Kasi sa natural method, kasama naman doon yung paggamit ng mga gamit na para huwag mabuo. Hindi yung pag-inom ng gamot. May ibang bagay. So, it depends talaga doon sa lalim noong conviction, noong lalim noong pananampalataya at ng kaalaman ng isang tao sa salita ng Diyos. Kasi nga, your action depends on, mostly, on the level of your knowledge of God's Word. Kung tama ang iyong paniniwala at malalim ka sa paniniwala mo, nakakaabot ka doon sa isang aksyon na hindi ka nagigilty dahil malalim yung iyong foundation. Kaya it matters much yung foundation ng ating pananampalataya sa ating pagdedesisyon sa mga gray areas. Ito po, Pastor, isa pa po. May bago po kayo mag-ano. Yung iba ay nakukonsensya. Yung surrogate si Pastor. Yung gagamit ka ng ibang lahi o ibang tao para lamang magkaanak. Surrogate mother, surrogate, sa mother lang yan parang itinitira sa tiyan ng isang babae yung anak naman ng mag-asawa dahil yung tiyan ng asawang babae ay hindi kayang magdala ng bata. Again, it's a matter of conviction. Maraming issue kasi, halimbawa, sa paanong paraan nila gagawin?
Yung iba yung test yung ang tawag Test tube doon, baby. artificial insemination ba? Or parang test tube? Parang gano'n, baby, gano'n. Wala pa namang gano'n, na nabubuo sa tube. Kundi talagang buo na, kumbaga, nagsama na ba yung buo na ba, may zygote na ba bago pinasok? O ah, ano ba? Similya pa lang ba? Similya pa lang po. Similya. Mayroong sikat po dito sa ano, hindi naman siya Christian, Catholic siya eh. Mm. Si Jewel Cruz, pastor. Sikat na may-ari ng Zen, ano, yung pabango. Yung mayaman siya, ganyan. Yung anak niya, marami siyang anak, pero puro yun dahil sa surrogacy. Iba-ibang lahi po yung kanyang binabayaran para magdala ng kanyang similya. So, ngayon, anak niya, puro mga galing Iba-iba. sa ibang iba-iba. Ay, yun ang mali. Kasi iba-iba namang tao yun eh. Ibig sabihin, binabayaran. So, I think sa dami na nung lalaki na nakuhaan niya ng similya at yung kanyang similya din, tapos itinira sa Opo. kasi may mga bading ganun ang ano eh, di ba? Ay, yung bading dahil wala namang egg cell, yung kukuha ng babae naman na babayaran nila para yung sperm cell ng isa sa kanila ihahalo Tama. pas gagawing anak. Alam na natin na pagbakla ay talagang mali na lahat ng gagawin nun. Wala naman tama doon. Depende pa rin. No? Kung yun yung talagang hindi naman nanampalataya, talagang di nakalooban agad ng Diyos. Pero sa Kristiyano, no, I think a surrogate mother is a woman who carries and gives birth to a child for another person or couple, intended parents who cannot conceive or carry a pregnancy themselves. Okay. May dalawa kasi, yun sinasabi ko kanina. May gestational surrogacy, an embryo created via in vitro. Yung nasa tube, fertilization. So, implanted na yon yung embryo. No? At ang problema noon, wala siyang genetic. Ang ano doon is, hindi problema na. Ang issue doon, wala siyang genetic relationship yung nanay talaga. Pero isa yung traditional surrogacy. No, kasi pag ganoon na in vitro, may mga view ang mga Kristiyano na it is medically wala naman talagang nangyayaring spiritually wala nangyayaring fornication or kasi kanila talaga yan eh. Itinire lang. Yun yung sinasabi ko. Pero meron isa kasi na traditional surrogacy. The surrogate is artificially inseminated using the intended father's sperm. Wala yung nanay. Kundi yung biological nanay niya, yung tinirhan din. Iyon ang hindi biblical para sa akin. Kasi hindi naman niya asawa yan eh. Kung gagamitin mo yung egg cell o nung babae dahil yung asawa mo ay hindi pwedeng mag-produce ng malusog na egg cell, ay di para rin nangalon yan. No? Kahit hindi mo ginamit yung babae. Para sa akin, yun yung mali. Yung traditional surrogacy. Pero yung in vitro, yung sinasabi ko sa tube, na pinalaki muna ng konti, yung naging embryo na muna, saka ipapasok sa loob. Halimbawa, yung ano ninyong mag-asawa. Oo, sa inyo talaga. Sa ibang. Walang relasyon, yung surrogate mother, walang relasyon whatsoever dito sa bata. Ngayon, ang problema doon kasi is ganito. Again, wala nga sa Biblia yan no? Kakailangan meron kang pundasyon. Ano ba, ito ba, tatanungin mo uli, ito ba ay mag-benefit sa kanila spiritually? Ikalawa, ito ba ay hindi sila maaalipin? Oo. Yan. Ikatlo, hindi ba madidefy ang templo ng Diyos? Hindi naman nila templo yan eh. Ang problema, hindi yun mananampalataya uli no? So, yun ang problema. Halimbawa, kung mananampalataya yon, ang tanong uli, yung sa mananampalatayang yon, di ba siya magkakasala sa kanyang gagawin? Napapahintulutan niya ang foreign na baby na papasok sa kanyang womb. So maraming issue hindi lang doon sa mag-asawa, kundi doon sa mismong. Kasi kung isang Kristiyano, siyempre pipiliin nila Kristiyano. Mahirap talaga yan. Tapos, will it cause, ito ang ikatlo, doon tayo papasok. Magandang halimbawa, will it cause anyone to stumble? Yung pinag-uusapan natin, may nai-stumble na dyan. Ngayon, kung nai-stumble ang isang Kristiyano doon sa gagawin ng mag-asawang Kristiyano at ng Kristiyano na titirhan ng embryo,
yung zygote Mm. na in vitro, ay di wag mo nang gawin. Kasi ito yung kaapat na consideration eh. Hindi ba ito makakaapekto sa relasyon ng iba sa Diyos? Na ito ba ay hindi magiging cause para matisod yung ibang mahina sa pananampalataya at umalis sa iglesia at sabihin na, ay ganyan pala naman ang mga Kristiyano, mas malala pa sa hindi Kristiyano kasi ang pananaw nila doon masama. Kasi may mga ginagawa tayong mabuti sa ating pananaw at talagang mabuti rin at hindi naman talaga makakaapekto sa ating pananampalataya, sa ating katawan, hindi ito addictive, hindi ito nakakatulong ito sa ating pananampalataya, pero sa iba hindi. Yung tinatawag ni Pablo sa Korinto na hindi pa nila kayang kumain ng matitigas na pagkain. Ito yung tungkol sa katuruan at sa mga gawain na hindi malinaw. Gatas pala. Gatas pa lang. Ang ginagamit sa pagdedesisyon ay conviction. Gatas pa lang. Ngayon, yun nga. Again, yun ulit. Ang tatanungin mo. Ito ba ay hindi makakatisod sa iglesia mo at sa larger community ng Kristiyano? Yun. Mm. So, Conviction. Conviction. conviction pa rin ano po. Conviction pa rin. Ang ano ko naman po dyan, Pastor, yung sa ano, hindi ko lang alam po. Halimbawa yung sperm transplant. Kumbaga, yung halimbawa, kayo mag-asawa dahil wala kakayahan yung asawa mo na magbuntis, tapos mag-surrogate kayo. Yung Parang- sperm naman, ang ano. Yung nagsama na. Hindi na, parang sa tingin ko, yun lang ang conviction ko. Kasal. Hindi, doon sa ibang babae, halimbawa. Sa ano kasi, sa ibang bansa, may nagpa-practice niyan. Christian. So, gumamit sila ng ibang babae. I mean, as an instrument para doon ilagay yung ano, para Sperm ng lalaki. saka yung sperm nila dalawa na Tapos, doon ipinasok para mabuo sa sa womb surrogate ng mother. babae. Womb ng surrogate mother. So, hindi ba po yun, sa tingin ko yung babae na nagdala, nung similya nung mag-asawa, di ba yun nakatulong din siya? Para makapag-produce ng anak yung mag-asawa. Hindi papayag yan pag walang pera. Ikaw naman. Ayun. Hindi pagtulong yan kasi May walang pera. babaeng papayag na gano'n kung walang Wala, pera. totoo po yun. Hindi yung pagtulong, ikaw naman. Ang una doon ay magkano. Ayun. Kasi ikaw, babae ka. Ako, tayo hindi babae. Pero kung ako'y babae, ba't naman ako magdadala ng sanggol Hindi ng iba? naman, ano, Ay, di ba ang hirap noon? Ang hirap noon, dadalhin mo yon 9 na buwan. tama po. O tapos ngayon, ikaw ang maganganak. Ay kung walang bayad. Unang-unang pag-uusapan doon, magkano ba? Hindi kaya pagtulong din lang yun eh. Sa totoo lang eh, wala namang kusang papayag na gano'n. Well, hindi natin alam, no? Maaaring may ganoong Kristiyanong babae. Kung libre, no? Libre. O kaya magbabayad man, tumbas pagkain yun ba? Oo, parang ganun. Habang buntis. Pero yung Re-risk po niya yung... mayaman kasi ang nagpapaganyan kasi nga binabayaran niya. Depende, talagang ano pa rin eh, talagang tatanungin mo pa rin yung mga tanong na ito eh, hindi pa ito nakastumble sa iba. Yun lagi ang babalikan. Laging babalik ka doon sa prinsipyo na ito ba ay makakatulong sa espiritualidad mo, lalalim bang iyong kaugnayan at relasyon sa Panginoon. Opo. Ikalawa, hindi ba ito makaka-addict sa'yo? Diba? Hindi ka ba nito aalipinin? Hindi ba ito kukontrol sa'yo itong gawain ito? Ikatlo, hindi ba ito nakakasira sa iyong katawan na tinitirhan ng banal na espiritu? Ikaapat, hindi ba ito maka-stumble sa ibang tao? Diba? Kung maka-stumble ito, kagaya ng pagkain nga sa Korinto, no? Kasi na-stumble yung mga taga-Korinto doon sa mga nakikikain, sa mga hindi Kristiyano, na yung pagkain ay inialay sa mga Diyos-Diyosan. demonyo, Oo. sa mga Diyos-Diyosan ng pagana. Ngayon, may nakakitang Kristiyano at yun yung issue eh. So bakit sila, Kristiyano tayo, ba't nakikisali sila at nakikisalo sa pagkain sa mga hindi Kristiyano at yung pagkain pa ay mga pagkain iniandog Oo. sa Diyos-Diyosan? Sabi ni Pablo, ano naman ang pagliligtas ay wala sa pagkain, hindi naman totoo yung mga Diyos-Diyosang yan. Ngayon, kung ikaw lang naman at walang nakakakita sa'yo, kainin mo ang lahat ng iaayon sa'yo. Huwag mo nang tanungin pa ang sarili mo.
kung ano yan, kung saan ba yan inihandog, kung sino ba ang Diyos-Diyosan niya. Mm. Pero kung merong isa doon na matitisod sa iyong ginagawa, hindi pa niya kaya iyon huwag kang kumain para sa kapakanan ng iba, para wag siyang matisod. Para siya hindi mag-question sa iyong kalagayan. Baka mag-backslide. Baka mag-backslide at malikod sa pananampalataya at mawala ang kaligtasan dahil sa iyo nawala ang kaligtasan. Nasabi ng iba, kasalanan mo kaya nawala ang kaligtasan niya. Na nasa impyerno siya, sisisihin ka. Ikaw kasi kumain ka noon sa fiesta Kaya ako nagkaganito. Kaya ako'y nagkaganito, napagbintangan ka pa na ikaw. Yeah. Hindi na 'yon. Wala na tayong wala tayong kakayahan na alisin ang kaligtasan ng iba, kundi ang ano lang doon ay yung health nung spiritual life nung tao na natisod. Kumbaga mauugtol. Mauntog siya, nagbubukulan ba. Ay, Pastor, maputol po. Si Brother Ali nag-comment po sa atin. Okay. Ewan ko lang kung nabasa na po, nakapag-reply na po sa inyo. Tanong din po siya siya ngayon. Opo, si Brother Ali. So yun ang huli. Sabi nga sa 1 Corinthians 8 and 9. Pakibasa naman Ito yung ikaapat na prinsipyo. Madali na tandaan yung apat na prinsipyo, no? 1 Corinthians. So tandaan natin lang ito. Pag may decision tayong gagawin patungkol sa isang gawain na hindi nakasulat sa Biblia at hindi pa natatalakay ng iyong iglesia, pero sa tingin mo ay pasado sa apat na ito, ay go. Pagka naman nakita mo na, teka, nakukonvict ako. Huwag mong gawin. Ang gawang with sa pananampalataya, kasalanan. Anong sabi doon sa 1 Corinto chapter 8 verse 8 to 9? Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganong pagkain at wala rin kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Ngunit, mag-ingat kayo. Baka paggamit ninyo ng kalayaan kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala na may hina pa sa pananampalataya. Kaya taguan mo yung mahina sa pananampalataya. Alam ba yung panonood ng sine, isa ring issue yan Agad ba? Agad-agad, pag ang typical na isip, pag nanood ka ng sine, kasi ang sine nga naman kasi, ginagamit ng mga magbo-boyfriend, mag-girlfriend sa dating. Tapos doon nangyayari yung mga malalaswa. So ngayon, ang nangyayari, minsan may mga bading pa na nag-aabang diyan. Yan ang kanilang kumbaga ay madilim kasi fishing expedition doon sa loob. Ngayon, dahilan sa ganong kaisipan, pagka nanood ka ng sine, kahit family ang kasama, parang ang connotation, lalo sa probinsya, kasi doon sa probinsya, karami pinapalabas bold. Kaya nakaugalian ng isip, naku, nanood si pastor. Kasalada pa sa sinihan. Issue. Sa Maynila, hindi masyadong ganon, na rigid at saka strict at saka close-minded ang mga tao. Pero still, mayroong mga, siyempre galing naman sa probinsya yung mga tao, probinsya. Dala-dala nila yung ganong kaisipan na pag pumasok sa sinihan, makasalanan. Ngayon again, ganito yan paano kung ang pinanood mo ay Christian movie? The Passion. The Passion of the Christ. Ganun pa rin. Pangit pa rin, kahit Christian movie kasi heretic movie, no? Ganito na lang, Moana. Avatar. Mga PG-13 lang, mga general patronage. Ang conviction ko, nasa iyo talaga yun Ba't ka naman papa-apekto doon sa pag-iisip ng iba kung ang kasama mo, pamilya mo, nag-enjoy kayo sa isang magandang movie? Di ba? Minsan na nga lang. Oo, di ba? Tapos yun ang inyong, yan yung inyong, tawag doon, family bonding. Kasi yung anak mo mahilig sa movie, ikaw hindi. Pinagbibigyan mo na lang. Kasi marathon kasiyahan niya yun. Huwag namang marathon. Ubusin mo lahat. Doon sa SM Cinema 2, Cinema 3, Cinema 4, ay too much na yun, too much naman. Hindi na siya libang. Kaya nga naalipin ka na noon. Parang yun na yun, babalik ka doon. Ngayon, magtago ka na lang. Diba sa iba? Diba, paningali nga ka, baka mayroon ditong Christian. Pagpasok mo, nakatabi mo yung kapatiran. Pastor, masyado kami. Ay, sister, salamat sa Panginoon. Dito ka rin. Hindi ko na kailangan magtago. Di ba?
Ay, oo nga, Pastor, praise the Lord. Ako rin nakukonsensya, buti dito kayo, di ba? So, ibig sabihin, natiyak niya. Pwede Tulong naman ka, pala. nakatiyak. Oo. Nakatiyak siya na hindi mo pala kasalanan manood ng Moana eh. Kaya ganoon, may mga bagay na hindi nakasulat sa Biblia na nagiging daan na parang akala mo kasalanan ito dahil nga kulang ka ng kaalaman. Mm. Pero yung ikaw naman, malakas ka na alam mong hindi, huwag mo namang salaulain. At gamitin yung kalayaan mo, sabi ni Pablo, para matisod naman yung iba. Wag- Kasi mahina pa yun eh. Kaya nga yung pagkain sa Diyos, sabi niya, pakainin mo kahit anong, wala namang makwenta iyang mga Diyos-Diyosang yan. Sabi nga ni Pablo eh. Pablo. Ay kung ikaw lang, di kumain ka ng kumain, huwag ka lang, kakain ng matataba. Di ba? Kasi na sobra, baka ma-high blood ka. Tapos doon ka iputin sa piyesta. Nakakahiya, di ba? Di ba inabot ka sa piyesta ng high blood, Mm. doon ka inatake sa puso habang nagsi-celebrate sila roon ng piyesta. Magka ka na lang Doon ka sa CB sa loob. Nayaya ka kasi, pare, dito ka sa CB. Hindi ka naman uminom, pero pinakain ka. Eh, natake ka doon sa loob ng mayuhan. Tisod din, di ba? Tisod din. Ay, masamang kamatayan. Sasabihin ng kapatid, alam mo kung saan si Pastor inatake? Doon sa piyesta. Sa piyesta. Wala kang ano doon, wala kang excuse doon. Wala, oo. Kaya nga mag-ingat ka. Huwag kang doon So, pare, pwede bang iuwi ko na lang to? Balot na Di ba? Kasi hindi ako tatanggi, pare. Ano yung problema yan? Kaya lang, paano naman ang pamilya ko? Di ba? Akin na lang idamay sila sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Damay-damay. Damay-damay na. Parang tuloy maabos na yung oras natin. Basta. Okay. Oo nga, no? Mauubos na pala. Bilis lang ah. Kaya yon, huwag nating anuhan yung parang saktan ang damdamin ng iba. So, ingat-ingat lang. Ngayon, kung kaya mo naman paliwanagan, di ayos. Pagkakain mo nakita ka po, hindi Diba? Pare, okay lang. O sister, okay lang naman. Usap tayo. Usap tayo mamaya. Ha? Counseling tayo. Kasi ang mata mo, nakasulimpat na eh. Alam ko, may ibang kahulugan yan. Di ba? Sis, pwede ba tayo mag-usap? Alam mo sis, pwede ka rin naman doon. No. Di ba? Damay-damay. Bakit hindi? Pasko naman, di ba? Yung iba masyadong dogmatic, no? Kahit Pasko, ayaw makipamasko. Ayaw maghanda. Kay Satanas yan. Kay Satanas yan, di ba? Pero bago naman eh. Pagka nagsusolo eh. Kung may pagkain galing sa kabilang bahay. Sarap ng pagkain na ito. Tapos pag may dumating, pahid ang bibig. Di ba? Kunyari, hindi kumakain. Ano lang yan eh. Hipokrito lang naman talaga yung iba eh. Yung mga Pharisee na huwag kayo dyan makisama. Pero sila naman. Pero sila po ang gustong-gusto. Kaya it's a matter of yung level of your knowledge of the Word of God, of your faith, and your age na rin, ang maturity, no? Maturity. Yung maturity mo sa pagiging Kristiyano. Okay, baka may mga tanong. pinuri po tayo ni napansin ni Brother Billy Jones. So, Ano sabi ni Baby good evening Jones? po, pastors. Okay. Improving daw po yung ating presentation. Wow. Yung camera display. Oo nga, nakita yung ating pagtutok sa ating mukha. Tamo nga naman. May nakakita pa. Yung aming kasi ng tech ay paraan to eh. Oo, kung si paano Brother niya ginawa RJ to. magaling sa technical. Atin. Wala naman pong masyadong tanong. Wala na masyadong tanong. Kasi agree, no? Agree sila lahat. Nalilito sila. Ayan, may cult religion. Cult Ayan, religion. si Unrighteous One. Ganda, no? Unrighteous One. Unrighteous talaga po. Sabi ng isang malaking cult religion na ang mga pananambahan ng Sunday daw ay demons. Daw, ano po bang biblical view po dito? Kasi daw sila, Pablo, ay nag-worship ng Saturday sa Acts. Hindi. Walang nag-worship ng Saturday. Hindi. Pumupunta lang siya sa sinagoga ng mga Hudyo. Sa Acts, hindi sila sumasamba tuwing sila pupunta doon sa sinagoga ng mga Hudyo. Kasi sinasamantala lang niya ang pagkakataon na nagtitipon tuwing Sabat yung hindi pa Hudyo. Yung hindi pa Kristiyano. Hindi pa Hudyo. So, kaya sila pupunta sa sinagoga sa araw ng Sabat. Hindi sila sumasamba.
Kasi ang misyon nila Pablo ay puntahan yung mga interesado sa salita ng Diyos. Naroon yun sa mga sinagoga. So, pumupunta sila ron para magmisyon, hindi para sumamba. Ang pagsamba nila ay unang araw ng Sanlinggo, which is Sunday. Laging pag sinabi sa Biblia, ang pagsamba sa New Testament is unang araw ng Sanlinggo na talagang iyon ay Lunes. Ay, sa Sunday. Linggo. Yan, kaya po ating tingnan ang mga nito. Isa lang verse para nang sagutin natin, no. Sure. Pupunta siya sa synagogue sa Sabat, pero yan, sa Acts 17:1, 17:11 araw-araw at saka araw ng Sanlinggo. Gawa 17:1. Sabi po natin. Walang problema. Kahit anong araw. Oo. Dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis, Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito ay may sinagoga ang mga Hudyo. Yan. At ayon sa kinakugalian ni Pablo, siya ay pumasok doon sa loob ng 3 linggo, tuwing araw ng pamamahinga. Siya ay nakikipagpaliwanagan sa kanila tungkol sa kasulatan. Yeah, kasi sinasabi nila sa Bagong Tipan daw, pumapasok si Pablo sa sinagoga tuwing Sabat, yung araw ng pamamahinga. Hindi naman po pagsamba yun, kundi Hindi. para siya makipagpaliwanagan. Actually, debate yan ba siya? Debate yan, nakikipag-debate siya. Oo. Yun, hindi po siya hindi pa siya sumasamba. Okay. Hindi kung gusto Tapos niyo ituloy natin sa 20 verse 7. Ano ang pagsamba na ng mga Kristiyano? sa verse 7. Kasi mali ang explanation. Akala dahil pumasok sa sinagoga si Pablo, sumamba. Hindi. Tuwing Sabado. Sabi doon? Nagkatipon ng pera-perso ng tinapay. Sabi doon, si Pablo ay nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw at silid. Taasan. Ayun. Sabado ng gabi. Yan. Ano yan? Hindi diyan binanggit, Sabado ng gabi. Linggo na rin yan. Sapagkat aalis na siya kinabukasan, hindi dahil yun ang pagsamba nila. Okay. Kaya lang sila nag-hold Sabado ng gabi, aalis na kasi. So hindi ibig sabihin ay sinusunod nila yung Opo. Sabbath law. May Kaya- dahilan. Kaya talaga pala dapat Ngayon, sa 1 Corinthians 16:2, tingnan natin kung ano ang ginawa na nila. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Ito. Dito na, malinaw na. Yeah. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, Yan. ang bawat isa ay maglala ng bahagi ng kanyang kinikita upang ipunin ito upang huwag nang manghingi pa ng tulong sa pagpunta riyan. Bakit sila ay naglalaan? Kasi iniipon tuwing nagsisama-sama sila. Yun sa una. Tuwing unang araw ng Sanlinggo. So, yun ang araw ng pagsamba nila. Doon na rin nila pinagsasama-sama yung iniipon nila para yung humingi ng tulong ng mga taga-Judea, ng mga Kristiyano, ay mabigyan nila ng tulong. Tama. So, ang kanila ng pagsasama-sama ay tuwing unang araw ng Sanlinggo. Di ba? So, linggo. At ang unang araw ng Sanlinggo ay Linggo. linggo. Tuwing ibig sabihin regular. Hindi naman sinabing sakalang sila, nung magbigayan sila, sakalang sila nagsama-sama. Kundi, tuwing unang araw. Ibig sabihin, tuwing unang araw na ng Sanlinggo, ang kanilang pagsasama-sama. Oo, kailangan gamitan talaga ng... Oo. Hindi na po, yung mga binabanggit doon, dahil nga akala nila nangaral si Pablo nung Sabat, ay dahil doon nahulog si Eutico doon. Opo. Ay dahil aalis kasi siya. Hindi dahil yun ang pagsunod nila iyon sa kaugalian ng mga Hudyo. Paalis siya ng unang araw, ng Lunes. Ng Linggo. Aalis siya ng Linggo. Pero yung gathering nila, tuwing Yan. unang araw. Nagturo lang siya. Pero hindi sila talaga sumamba during that day. Pero yung gathering ng mga Kristiyano ay tuwing unang araw ng Sanlinggo, which is on a Sunday. Okay, may tanong pa. Last question po kay Brother Homer. Good evening po, Pastors Ramilio Soderi. Tanong ko po, nung nagpakita ang Panginoon sa mga alagad, humingi po siya ng makakain. Tanong ko po, kakain po ba tayo sa hapag ng Panginoon ng tunay na pagkain? Kakain ba tayo ng Pagkain ng yung tunay na pagkain sa hapag ng Panginoon?
Kakain daw ba? sa langit. Opo. Kasi hindi ko alam po kung sa langit, hindi niya nilinaw. Okay. Di ko lang tunan ko lang po nung nagpakita pa I believe so. Tunay na pagkain. I believe so. Pero ibang pagkain, hindi nabubulok yun. Pagkain makalangit. Hindi na rin siya ilalabas. Even yung food sa langit is not earthly Yes. food. It Even is heavenly food. Even the fruits are not earthly foods, but heavenly food. Heavenly fruit. Yun nga, no? May 12 bunga. Ano? Tama? Ba't iba ang bunga? Isang puno, iba-iba ang bunga. But we don't know kung anong klaseng bunga, no? Di binanggit. But Glorified na bunga. I believe that it is literal. And heavenly foods are made for heavenly bodies. And they are eaten not to be sustained physically, but to enjoy. Yes. But to enjoy God's creation. To enjoy the food. But without defecating. Wala ring pag-ihi. Opo. Wala na ring ano yan. Pwedeng uminom, no? Uminom ng alak eh. Hindi na siya ita-digest ko ba? Heavenly wine, not Wala na. earthly wine. Heavenly wine. Wala na rin pan-digest naman tayo. Wala na tayong components ng katawang physical na gaya nito eh. Hindi natin kailangan ng pagkain para mabuhay. Kasi we are having glorified bodies. And glorified bodies are eternal bodies. And without pain, without tears, without sickness, kaya nga, it's beyond imagination. But real. Beyond imagination now, but real body. Only a heavenly Glorified. body. Glorified or heavenly. Ayun. Okay. Dito na po muna. Tayo ay, wala na po siguro, wala na po yung tanong. Paalam na tayo. So, Derek. Sige po, magbabalik po kami sa next week, ano? At patuloy pong tatalakay. At kung kayo po ay may mga topic na gusto nyong talakay natin, gawing paksa, ay mag-suggest lang po kayo. No? Well, may suggestion po pala kanina, Pastor, about doon sa kay Brother Alin de los Santos, no? Yan, yung mga ano. Okay. Anong suggestion niya? Sabi niya ganito, na magandang hapon po. Muli mga kapatid, pwede po bang talakayin ninyo sa susunod ang teaching ng IEUDC? Ano kaya yung Iglesia? Iglesia Evangelica Unida. Opo, si Unida, kung ano ang teaching Unida. nila. Okay, sige po. Napanood po ako kasi yung mga episode ninyo regarding sa iba't ibang sekta na religion, gagana ng CFC. Di ba pa? So, Sige po, amin pong tatalakayin yan sa next meeting. Unida nga po, Pastor. Unida. Okay? Ito po ang The Narrow Gate, Yeah. and we are the Cult Busters. God bless you all and good night.